Yo, year-end adventure na mga kamerants. Magkakamping kami sa Pitogo, Quezon Province. Galing Taguig, naka-indicate sa mapa 6 to 7 hours ang babayahin namin gamit ang 2 wheels. Kaya kumain na muna kami dito dahil mahaba-haba pang biyahe ang babakbakin namin. Pagpasok mo ng Laguna, makikita mo na yung mga magagandang tanawin, mga malalawak na palayan. At sa gilid mo, makikita mo yung mga kabundukan, kaya napakasarap mag-rides dito, napakalamig pa ng hangin. Pagpasok naman namin dito sa Lokban, dito pabago-bago na yung panahon. Ulan na araw kami dyan, kaya tuwing umuulan na malakas, humihinto kami, kaya medyo na-delay din yung ride namin. Pero pagdating dyan ng Louisiana papunta ng Unisan, wala nang ulan, maaraw na. Hanggang sa pagdating namin sa destinasyon namin dito sa Copa, Savannah Beach. Paggabi na rin, nung nakarating kami dito, laspag na laspag dahil 8 hours namin kinuha yung biyahe na yun. Nag-walk-in lang kami dito. 75 pesos ang bayad sa overnight kapag magka-camping kayo. Pagdating dito sa spot, naglatag na kami ng hammock tarp setup namin. Mahaba-haba din yung nilakbay namin, kaya pagka-setup ng camp namin dyan, kumain lang kami tapos nagpahinga na. Bukas na namin na-explore yung spot na to. Sa gitna, oo. Sa gitna. Kailan tayo sa metro? Bukas na rin kami magpapa-zero. The next day, ito na nga, yung umaga, pagkagising namin. Check ko muna yung spot namin, White Beach dito. Tapos medyo kalmado yung tubig. First time namin makarating dito sa spot na to, kaya explore namin mamaya kung magpapa-zero ba kami. May nispatan pa ako dun, jellyfish. Medyo pangit na pangitain. Eto, nag-almusal lang kami, tapos nakita namin si tropa. Camera siya eh. Pagka-almusal, fishing na kagad. Low tide pa ng umaga. Ang layo pa ng lalakarin namin dyan para lang makakuha ng magandang pagkakastingan. Gamit ko dyan 5 grams na jig head, tapos yung soft bait. 3K series na reel, tsaka medium light action na rod. First cast, may kumagat kaagad na seaweed. Grabe, ang lakas kumagat. Kaya ginanahan kami dyan. Cast lang ng cast, tapos sumabit ulit. Hindi umubra yung 5 grams na jig head. Nasabit, kaya nagpalit na ako ng popper. Tatry ko naman dito sa top water. Pero sa isang oras na pagkakas namin dyan ni Chimera Melbs, wala talagang kumakagat. Walang nagparamdam ng time na yan, kaya alam na namin zero. Kaya bumalik na kami, pero nagkakas pa rin kami dito. At yun nga, may kumagat na naman na seaweed. Grabe, ang lakas ng agat. Pagbalik namin ng camp, umasikaso na kami ng pananghalian. Pwede kayong manghiram dito sa resort na to ng mga utensils. Tsaka pwede rin kayong magluto dun sa stove nila. Yung sa amin kasi naiwanan namin yung butane gas namin, kaya lumuwas muna dyan sila Chimera G's para bumili. Habang pinapakatas yung karne, eto, nangawil muna ako dito kasi may mga tilapia dito sa mga parang fish pan sa ilalim ng mga cottage. Madami ring hipon dyan, kaya nilaruan ko. Kanin yung pain namin dyan, ayun o, ang daming tilapia o, mga maliliit. Pero nakita namin kung saan sila kumakain, doon pala sa drainage, kaya tinigil na namin. Nagbilyar na lang kami dito, pwede palang magbilyar dito, walang bayad, dito sa Savannah Beach. Bago masunog yung niluluto ko, chinek ko na. Pagka-check ko, luto na. Bumalik na kami ng kampo. Tapos food trip. Alas 2 na rin kami nakapag-lunch niyan, medyo late na. Ganun talaga pag nag-fishing ka eh. Pagkatapos namin kumain dyan, nagpahinga lang kami. Tapos nakikain pa nga to si tropa. Natulog kami, nagising kami, 5 na. Fishing na agad pagkagising. Para malaman na agad kung zero. Female ata yan. May ilang minuto pa kami makakapag-cast bago lumubog yung araw. High tide na, kaya hindi na kami naglakad papunta doon. Dito na lang kami nag-cast sa harap ng camp namin. Pero yun nga, malas. Nasabit pa rin. Jig gamit ko dyan. Nagpalit na ako ng jig head, soft bait. Pero wala pa rin talaga. Gamalas ni Maymay. Zero sa araw na to. Pero okay lang, ganun talaga ang fishing. Pagbalik namin, nandito na nga, bumalik na rin sila kay Chimera G's. At ayun na nga, sabay-sabay na kami naghapunan.